Isang balitang tila isang dambuhalang kanyon ang sumabog sa gitna ng katahimikan ng bansa matapos kumalat ang ulat na ang Pangulong Bongbong Marcos ay maaari umanong maharap sa pinakamabigat na parusa sa kasaysayan ng ating bansa. Ayon sa mga impormasyong ating nasagap mula sa mga pinakalihim na koridor ng Senado, isang nakapapangilabot na revelasyon ang bumasag sa pader ng katahimikan na nagiiwan sa buong sambayanan na nakanganga sa tindi ng takot at pagkabigla. Ito na nga ba ang hudyat ng isang makasaysayang pagtutuos kung saan ang bawat anino ng kapangyarihan ay pilit na inilalantad sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag ng katotohanan habang ang buong bansa ay nanlalamig ang mga kamay sa tindi ng tensyong tila mitsa ng isang bombang handa ng sumabog anumang segundo. Nagulantang ang buong mundo at tila huminto ang ikot ng mundo sa nakakashock na ulat na mismong si Senadora Ine Marcos na ang bumasag sa ugnayang dugo at isinapubliko na ang mga ebidensyang magdidiin sa kanyang sariling kapatid. Maririnig daw ang malalakas na kalabog ng mga pinto at ang walang humpay na takbuhan ng mga presidential guard sa loob ng Malacanang habang binabahanan ng malamig na pawis ang bawat sulok ng gobyerno sa takot na ang kanilang imperyo ay tuluyan ng gumuho. Tila binabagtas na natin ang pinakamadilim na kabanata kung saan ang mga dokumentong ito ay nagsisilbing mga bubog na sumusugat sa dangal ng administrasyon at nagpapatunay na ang bawat lihim ay wala ng pagtataguan pa sa harap ng nagngangalit na hustisya. Ito na nga ba ang huling kabanata ng maliligayang araw at ang simula ng isang madugong paghuhukom na posibleng magdala sa Pangulo sa likod ng mga rehas na bakal habang buhay? Putang PA talaga. Hindi dapat. So the best dapat yung in-advise ko sa inyo, you request him to undergo a herporical drug test to make it clear sa taong bayan. Pero bago nga sa taong bayan kung ako kayo, bakit ako makikipaggera kung ganyan? Adik yung presidente. Deklaruin ko na muna. Pasensya na sir Pasensya na sir. Yung storya na adik bangag putyan, di tama yun sir wala, panay sip-sip kasi kayo Panay kayong mga walang balls. Yun yung problema sa inyo. Ayan. Walang respeto sa inyo yung tao. Kasi tingin sa inyo, walang balls. Ay, yan nagsalita. Na, diretso. Ayoko na suportahan niyang gago na yan. Wala na siyang moral ascendancy. Yun yung problema. Hindi kayo nag-uusap. Kasi kayo, mga commander, panay kayo, money, o question mark. O kundi kaya, panay kayo sip-sip. Nakalimutan ninyo, yung actual na chain of command, taong bayan, ang pinagmulan. Yung bukal ng kapangyarihan galing sa taong bayan. Yung presidente ninyong pinagtatanggol na ayaw yung aminin na bangag. And you're enabling him to be the mastermind of this grandiose na nakawan, plunder of the nation, and continue to do so. Ay, nako. Complicit kayo sa crime. Kaya damay kayo. Pag umikot ang gulong, we're trying to save you, generals. We're trying to save you as your upperclassmen. Gusto namin hindi kayong mapahamak. Kahit hindi tayong mga nag-abot. Pero kayong matitigas ang kukote nyo, mayayabang kayo, arugante kayo. You know it all. O di sige, bahala kayo sa buhay nyo. Ayan, kita nyo, nangyari yan. O, sino nga yan? Magagaling kasi kayo Ayaw nyo tumanggap ng advice. Another reason niya na another parameter of a good commander, di ba? Another trait of a good commander is that you are humble enough to listen to your subordinates and accept criticism if need be or explain your side. Basta nandun yung mutual respect which is very important in an organization. Now, i-level up natin. President, Commander-in-Chief, taong bayan, Armed Forces of the Philippines, do you think may kumakain ng ko? Intado ka. Nakain may butones. Yung Commander-in-Chief, do you think may respeto ang tao? Wala. Ayan, nag-manifest ngayon. Kayong mga generals, and then biglang may colonel na senior, na promotable to general, tinimbang niya. Tumahimik na lang ako, lalabas yung promotion ko. Pero hindi niya na yun Bayan o sarili? Bayan ang pinili niya. Kaya, to Colonel Bongao, suportahan nyo. Colonel Bongao. Kayong mga naintindihan yung
yung sinasabi ko, he did something for the good of this country. And he should be rewarded. He should be considered a hero. Because he just spoke his mind. Even if he knows ang balandra sa kanya, ang balik. Wala na yung career niya, wala yung promotion niya, wala yan. Baka court martial pa siya, etc. Yun yung babalik sa kanya. Pero may man, ano ka lang dyan, okay yung ginawa mo, okay yun. Kasi yung higher plane doon, you took the higher plane, tama yun eh. I did not yun. No, I did not. You did the honorable thing. Tama yun. Whereas, kunyari, nagtotolerate sila eh. Ikaw, ayaw mo na do not care if you will not be promoted, will be relieved of your position. And in fact, they might destroy you further. Okay lang yan. You hold yung pay and allowance mo, etc. Okay lang yan. You're doing it for your countrymen. You're doing it for your country. Okay yun. Ang masasabi ko sa inyo sa AFP, as an institution, as leaders of men, let it be a test sa leadership ninyo. Pati ikaw, Bongbong Marcos, as the Commander-in-Chief. Kung ano dyan, imbis na mag-anuhan kayo na gipitin yung tao, huwag kayong ginagawa ninyong panggigipit kay Focus. Ang pinakatama talaga doon, kausapin nyo. That's not how you treat yung mga, lalo na si Focus, veterano na yun. No? Nag-serve na yun. Tapos nun, ito, active sa service. You do not, alam mo kasi, pagka nakita yan ng mga junior, nakita ng mga sundalo, and nandun yung respeto ng sundalo sa kanya, you're making a hero out of him. Di ba? Hindi nyo kuha. If you banatan nyo ng banatan yan, nako, others will come out, and others will defend him. And then, you will have an armed forces of the generals. Wala nang tao eh. Mapupunta na sa taong bayan. Eh kami, tawa kami ng tao. Ay, nako. Ay, nako. Kasi magkukwento ba ako? Magkukwento. Kasi baka matuto tong mga tukmoy eh. No? Matuto tong mga... Wala na kayong pag-asa. Talagang ano na, end of days na si BBM. End of days. Sa vlog ko na susunod. So ngayon, it's a matter of time. No. And probably this first quarter, it will be, trending kasi yung first quarter lagi sa history natin. Lalo February, EDSA 1, EDSA 2, panay February, di ba? Season ng pagtanggal sa isang pangulo. Ngayon, pagka kinakasan ni Governor Chavit, no? Na ayan na, mag one time, big time. Ay, delikado kayo dyan. At kayo, sa gobyerno, again, huwag niyong niya si Governor Chavit. Baka magulat kayo, marami sumunod dyan. Pagka ginawa nyo ng mga hero yan, kakasuhan nyo kunyari, sedition, rebellion, ay nako, matatapos kayo. Kaya, let the people, kasi alam nyo, kaya kayo ganyan, mali yung ginawa nyo eh. O di syempre, right ng tao magsalita. Ang dapat, pakinggan. You see, you want to remain in power, you listen to the people. The people want you to change your ways. The people want you to speak out the truth, to find out the truth and then let the people be informed. The people want you na ikulong yung mga plunderer. Maalaman yung mastermind. You do not sanitize yung investigation. Eh, problema, alam nyo kasi, aabot sa inyo. Kasi may nag-testify eh. No? Sipin mo, pati presidential son, magkano? Ilang bilyon. Sipin nyo, yung
deliveries, sabi ni Gutesa, abot Malacanang. May nag-receive, ganito, ganyan. Sipin nyo, hindi pa nagsasalita yung iba ron. Pinatahimik nyo. Ano ang isip ng tao? Involved kayo eh. Hindi tanga tao eh. Dami napanood ng Fernando po yung mga tao. Lito Lapid, ang dami napanood niyan. Joseph Estrada noon. Tapos sila, mga Bong Revilla, si Cesar Montano, Robin Padilla. Ang daming mga si Ipe. Ang daming mga palabas na ganyan na kita mo, underdog. Doon kumakampi tao eh. O in-underdog nyo, o si Pokis. O kampi tao kay Pokis. I-underdog nyo to ngayon, si Colonel Bonggao. Ay, sige, subukan nyo. I-underdog ninyo si Chavit. Nakaw, subukan nyo. Wala, you will end up sa kangkungan. Kasi nga, isipin nyo, it is the right of the Filipino people to speak out. Huwag nyong harangan. Huwag nyong supilin. Lalong nakikita ng taong bayan na mali ang ginawa ninyo, kaya kayo ganyan. Kaya kayo nagtatago sa likod ng mga polis at barikada kasi mga PI kayo, alam nyo. Ngayon kayong mga PI din na nagpapagamit, bahala kayo sa buhay nyo. Bahala kayo because it will come to a point na the people, pagka hindi nyo pinagbigyan yung mga tao, maglabasan talaga yan sa dami. At pagka yan sinupil ninyo at sinaktan ninyo, maglalabasan yan na armado na. And then you have a full-blown revolution in your hands. And then, Mindanao will secede. Naku, pagka nagsecede ang Mindanao, patay kayo. Now, you will have the international eng-eng against you. Kasi ayaw ng iba, yung may mga vested interest dyan, ayaw nilang maghiwalay ang Pilipinas. Pagka yung Mindanao nagsabi, isang araw mag-announce yan, we the people of Mindanao. Declaring ganito, ganyan. Naku, pagka nangyari yon, ang laki ng problema nyo. Then you will have no recourse but to either you fight it out or you escape from the wrath of the people. Ang tingin namin, ang basa namin yan, you will just fly out. Ngayon, kayong mga maiiwan dyan, nakakampi, good luck sa inyo. Ngayon, kung isasama kayo, okay lang. Sa tingin nyo, di namin kayo mahuli. Mahuli kayo. Habulin naman kayo. So, ang sakit pupunta. Takot kayo kay Inday kasi alam nyo kasi mali nga. Si Inday nga lang daw walang insertion. Si Inday, Sara, walang insertion. Di ba? So, paano, anong gagawin nyo? Walang insertion si Inday. Kaya kayo, ayaw nyo siyang pumwesto. Kasi alam nyo, hahabulin kayo. And then, itong mga ibang, hindi ko maintindihan itong ibang mga ibang mga tao ba. Sige, hate nila sa Duterte. Hindi nila maamin na yung binakon na sa kanila, pinaghirapan yon na ma-procure yung bakuna. When there could have been more projects, but it was hampered by the fact that tinamaan tayo ng COVID and then he had to unahin yung i-address yung health ng Pilipino para maiwasan yung mamatay. Kaya yon. Pero kayong mga nakinabang ng panahon ni Duterte, lalo na yung mga government officials noon, mga walang niya kayo. Kasama kayo sa isla. The moment na magkaroon tayo ng bitay, bitayin kayo. Mga walang niya kayo. So, si Colonel Bonggao, ano ka lang? Tama lang yung ginawa mo. Tama lang. You could have resigned, Bongga gusto niya sabihin na kagad Ang ano doon yung effect kasi, yung pakita doon walang respeto. Wala nang respeto sa commander. Yung subordinate-commander relationship, hindi nag-work. And then, kung ayaw mong sa commander mo, yung susunod na commander, no?
So, yung higher na commander, which is the commanding general ng army. And you're a senior colonel, you can always approach the commanding general ng army. Saludo, sir. Ano ba tayo, sir? Okay, kung nasa brigade level ka, yung division. And then yung area command. You go through channels ba? Chain of command. Alam niyo ba sila Danny Lim, the late Danny Lim, di ba? Ranger commander siya noon, Ranger, one-star general. Mag-ano sila noong 2004, they will commit mutiny yata. Parang you can call that mutiny. Nagpaalam sila sa Chief of Staff. That is respect. So ito, walang respeto na sa Chief of Staff, walang respeto sa Commanding General. Why? Because you're not approachable. And he knows, yun yung ano dyan yung takeaway. The subordinate knows, Colonel Bongao knows, panay kayo solid BBM. And the sentiment is, ayaw ko na suportahan si BBM. Knowing you guys, wala rin Di ka rin kayo makikinig. Kasi bulag kayo That's why, his way was reporting it to the highest commander, the Filipino people. Facebook niya. Ngayon, sasabihin niyo, mali. Ayaw, immediate commander, susunod na commander. Ang pinag-usapan, commander-in-chief. Wala na moral ascendancy. Wala na siyang pupuntahan kasi alam niya magkakampi kayong lahat. Sip-sipan kayong lahat sa commander-in-chief na nire-resent niya. In-explain ko sa inyo, the source of the power, taong bayan, doon siya nag-report. Doon siya nagsabi. Wala nang ascendancy itong kakon to, ayoko nang sumuporta sa kanya. Sinabi niya sa taong bayan, who is the sovereign commander. Tama lang yun. May man. Okay lang yun. So, yung iba mong mga bossing, hindi naintindihan ng konstitusyon. Because ang tingin nila, Bongbong Marcos is the commander-in-chief. Is the highest. No. The highest is the supreme commander. God. Supreme being, supreme commander. And then, followed by, na-explain ko na to sa vlog, like, share, subscribe. And then, followed by the sovereign commander. The Filipino people. The reason for a government, a country by the people, of the people, and for the people. The reason for a constitution ratified by the Filipino people, ordained and promulgated by the Filipino people. So, lahat kayo sa government service, president down the line, barangay captain, uphold the Constitution. Protect the Constitution. Which is a byword now. And panay lip service kayo, mga animal. Kung pwede nga lang isabit yung Constitution sa mga leeg ng lahat ng government employee, no? Tapos may test, meron tayong weekly exam na lahat kayo, kailangan kabisado yung Constitution by heart. Mr. Chairman, no, in fairness po, no, yung original po ay 105 billion. Pero itinaas po ito to 115. 123. 115 po. 115 lang po. Hindi po 123. Hindi, sa record ko po kasi 123. Ang final po ata na HGAB ay 115, Mr. Chairman. Pero tumaas pa rin po ng 10 billion. So mababa pa rin kesa doon sa Mababa pa rin po. trajectory na nangyari Tama po. in the last 4 years. Tama po. So ang assumption po ba rito ay hindi na natin talaga iniisip na i-preserve yung ating mga assets. Hindi naman po ganon ang sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko. Ito lang po talaga, ang unang-una, ito po ang inapprove lang ng Department of Budget and Management nung sinubmit ng DPWH sa kanya ang asset preservation. In fact, ang inapprove lang po 105 at ito po ay nataasan ng konti ng HGAB
to 115. Pero tama po kayo, kailangan po talaga humabol. No, kasi like ngayon po, no, ang dami po nating mga tulay na nagkakaproblema. Kasama na po halimbawa ang San Juanico, yung bumagsak na tulay sa Cagayan. No, so ito po lahat ay dapat kasama sa asset preservation program natin na unfortunately nababawasan po no itong mga nakaraang mga taon. Pero unfortunately din po ito lang po ang inapprove. Pero we will welcome po kung itataas pa po lalo ito ng House ay ng Senate Finance Committee, Mr. Chairman. Mr. Chair, akala ko yung isa po sa isasagot ninyo ay dahil sa karanasan din natin na ito pong laki ng perang ginamit natin. Halimbawa 2022, 117 billion. Pagkatapos sumunod na taon, 124 billion, 139 billion, hanggang umabot ng 153 billion. Pero hindi po natin nakita talaga na naging matagumpay po yung preservation ng ating mga assets, lalo na yung kalsada natin. Kasi marami po kaming nakita, lalo na po yung mga projects natin kung tawagin ay road slips, ano? Meron tayong mga landslide projects na yan, at saka yung slopes protection. Ang dami po, dapat makikita ninyo dyan dahil sa bago pa lang kayo, pero alam ko po na napakarami pong alingas-ngas sa departamento na yan. Dahil sa halimbawa po yung rocknet halimbawa. Alam naman po natin, meron kayong memorandum sa DPWH na kailangan either ASTO ang specifications ng RACNet o kaya ASTM. Nagpalabas po kayo eh. Alam ko po, alam ko pa yung number ng inyo pong memorandum. Mr. Chairman, luma po ata na ano yan, no? Pero actually, para dito sa 2026, pinatanggal po natin lahat yan. No? Mabuti pinatanggal nyo kasi hindi naman sinusunod eh. Tama po. Alam po ninyo, ang standard ay ASTO o kaya ISTM. Pero ang ginagamit po pangkaraniwan, at ito'y nakita na natin sa maraming panig ng ating kapuluan, bibili sila ng RACNet sa China. Ang presyo po ay halos 62% ang baba niya doon sa talagang dapat na gamitin. So Mr. Chair, dahil sa nung nagbidding sa ASTO yung nilagay niya at saka ASTM, napakataas na uri ng napapangiti si Yusek Ador, alam niya ito eh. Pagkatapos bibili sa China, alam mo Secretary, pati yung ginagamit na ilulubog horizontally at saka vertically, kung minsan dapat 5 metro, Mr. Chair, ano? 1 metro na lang. Alam niyo yung RACNet kung gaano katibay yung galing sa China? Parang binalot mo ng sapot ng gagamba, Secretary. Kaya po hindi na preserve. Kaya po ang landslide, gano'n na lang po nangyayari. Kaya ang alam ko, kaya po siguro nyo binaba. Ang gusto ko sanang isagot yun, napansin po kasi namin, sobra-sobra talaga, pero hindi naman talaga nakatutulong para i-preserve yung assets na ating mga nagawa sa mga nakakarang mga panahon. Mr. Chairman, alam niyo po, na-mention niyo po yung rocknetting. Pero habang ako'y araw-araw na tumatagal sa departamento, lahat po ng sinasabi niyo, nakikita po natin on the ground. Ngayon lang po, meron pong bumagsak na kalye ngayon sa Bukidnon, kahapon. Yung Buda Road sa Bukidnon, papuntang Davao. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan nun. Pwede pong earthquake ang dahilan, pwede pong landslide ang dahilan, pero pwede din pong kakulangan ng asset preservation ang dahilan. Dahil po itong kalyeng to 1999 pa ata o 2000. So 25 taon na yan. No? So marami po ganito, no? At very very unfortunate po itong mga pangyayaring ito. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina po nung sa aking opening statement pa lang, wala po ako dito. At madali po para sa akin siguro dahil isang buwan pa lang po ako siguro dito. Isang buwan at halos isang buwan at kalahati pa lang ako dito. Hindi po ako pumunta dito para idepensa itong mga nangyayari sa DPWH.
Pero nandito po ako, ginagay po ako ng Pangulo dito at yun ang kabigin-biginan niya para po baguhin. Kaya po lahat po ng suggestion na ni chairman na nakikita natin na obvious na may problema, talaga po dapat baguhin na natin ngayon. Kasi po, matagal na po ito. Matagal na po ito nangyayari, hindi lang po ito ngayong taong ito. Mr. Chairman, hindi lang po the last 3 years ito. Sabi nga po ni Senator Gigarda kanina, dekada na po ito. So, ako po, sabi ko nga ako, nandito lang ako ng 2 taong kalahati. At hindi ko sasayangin yung oras na ginagay po sa akin dito ng Pangulo para lang makipaglokohan at hindi baguhin ito. So isang linggo, isang buwan ka pa lang sa Isang buwan pa lang departamento. po, mahigit. Opo. Alam mo, Mr. Chair, baka hindi niyo alam na si Secretary Dizon, kamag-anak ko ito eh. Dizon ako eh, sa aking ina. Taga-Angeles ang nanay ko, Dizon din siya. Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, hindi mo